Ang SS at GSS ngayong 2025, opisyal na inanunsyo na mahigit 11,000 pensioners ang tinanggal sa listahan ng mga nakakatanggap ng benepisyo. Kasabay nito ipinapatupad ang 8 bagong batas at regulasyon na direktang tatama sa milyon-milyong pensioners sa buong bansa at higit sa lahat, muling lumutang ang isyu ng AKOP o Annual Confirmation of Pensioners. Isa na siyang madalas na tanong ng karamihan. Obligado na nga ba ulit ito sa lahat kung ikaw ay pensioner o may mahal sa buhay na umaasa sa pension? Napakahalaga na pakinggan ang bawat detalye ng video na ito dahil ito ay makakapagbago sa inyong buwanang kita at kabuhayan. Sa simula pa lang, napakarami na ang nagulat at naguluhan kung bakit kailangang tanggalin ang napakalaking bilang ng pensioners. Ang tanong ng lahat, bakit 11,000 agad ang naapektuhan? Ayon sa ulat ng SS at GSS, masusing inaral nila ang records ng kanilang mga pensioners at napansin na marami ang hindi nakakapag-update ng kanilang status. Sa loob ng matagal na panahon, dito na pumapasok ang kahalagahan ng AKOP. Ang ilan sa mga natanggal ay hindi nakapag-comply sa requirement na ito, habang ang iba naman ay may nakitang discrepancy o problema sa kanilang mga dokumento. May mga kaso rin na lumabas na ang ilang pensioners ay pumanaw na, ngunit hindi agad na iparating ng pamilya sa ahensya, kaya't nagpatuloy pa rin ang paglabas ng pensyon sa kanilang pangalan. Mahalagang tandaan na ang pagtanggal ay hindi laging permanenteng hatol para sa mga pensioners na pansamantalang natanggal dahil lamang sa kakulangan ng requirements. May pagkakataon pa silang maibalik ang kanilang benepisyo basta't agad nilang maisumiti ang hinihinging papeles at makumpleto ang proseso. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang kawalan ng sapat na impormasyon para sa mga senior citizens. Marami sa kanila ang hindi pamilyar sa mga bagong regulasyon kaya't madalas ay nahuhuli sila sa pagsunod. Dito nakikita ang malaking agwat ng komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya at ng mga pensioners mismo. Habang lumalalim ang usapan, kailangan din nating suriin ang 8 bagong batas na ipinatutupad ngayong taon. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang bagong pamantayan sa adjustment ng pension. May ilang grupo ng pensioners na makikinabang dahil tataas ang kanilang monthly benefits. Depende sa tagal ng serbisyo at laki ng kontribusyon, ngunit may ilan ding grupo na hindi gaanong makakaramdam ng pagbabago dahil maliit lamang ang kontribusyon na kanilang naibigay noong sila ay aktibo pa. Sa madaling salita, mas binibigyang halaga ngayon ng sistema ang haba at halaga ng naging kontribusyon. Bukod dito, may bagong regulasyon din tungkol sa survivorship benefits. Mas naging malinaw ang proseso para sa mga naiwan ng pensioner. Noon marami ang nahihirapang mag-claim dahil kulang sa gabay at mahirap ang proseso. Ngayon, mas malinaw na ang requirements at mas mabilis ng may process ang benepisyo basta't kumpleto ang dokumento. Isa rin sa mahahalagang aspeto ng bagong mga batas ay ang transparency. Ang pondo ng PEN, Zion ay mas mahigpit ng minomonitor para maiwasan ang korupsyon at maling paggamit. Isang malaking pagbabago rin ang paggamit ng digital platforms. Inaasahan ng SS at GSIs na mas maraming pensioners ang gagamit ng online services upang mas mapabilis ang proseso ng pag-update at pag-claim. Ngunit dito pumapasok ang isang malaking hamon. Hindi lahat ng senior citizens ay sanay gumamit ng computer at cellphone o internet. Ang ilan ay walang access sa teknolohiya, habang ang iba ay nahihirapan dahil hindi sila marunong gumamit ng online systems. Kaya't marami ang nananawagan na bigyan ng mas madaling alternatibo gaya ng personal na pagpunta sa branch o simpleng text-based updates upang hindi malagay sa alanganin ng mga nakatatanda. Ang pinakamainit na usapin sa lahat ay ang pagbabalik ng AKOP requirement. Ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang proseso kung saan kailangan ng pensioner na magpakita ng kanilang estado na sila ay buhay at patuloy na karapat-dapat tumanggap ng benepisyo sa mga nakaraang taon pansamantalang tinanggal. Ito upang hindi na mahirapan ang mga pensioners, lalo na noong panahon ng pandemya. Ngunit ngayon muling ipinatutupad. Ito para sa ilang partikular na grupo, lalo na para sa mga nakatira sa ibang bansa o hindi aktibong nakakapag-update ng records. Para sa mga nasa Pilipinas, may mga mas magaan na paraan gaya ng online confirmation o personal na verification sa pinakamalapit na opisina
Ngunit ang pagbabalik ng AKOP ay nagdulot ng takot at pagkalito sa maraming pensioners. Marami ang nag-aalala na baka mawalan sila ng pensyon dahil sa hindi nila agad natapos ang requirement, na ito ang katotohanan ay kung hindi ka makakapag-update ng iyong AKOP sa tamang oras, pansamantalang mahihinto ang iyong pensyon. Ngunit kapag nakumpleto mo ang proseso, maibabalik din ito at makukuha mo ang naipong halaga na hindi na ibigay. Ibig sabihin, hindi naman ito tuluyang mawawala kung agad kang kikilos. Tapos kung iisipin ang 11,000 pensioners na tinanggal ay hindi basta numero lamang. Sila ay mga totoong tao, mga lolo-lola, mga magulang, at mga retiradong manggagawa na ilang dekada, ring nagtrabaho at nag-ambag para sa bansa. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento at may pamilyang umaasa sa kanilang buwanang pensyon para mabuhay. Ang bawat piso ng benepisyo ay galing sa pawis at dugo ng kanilang paghihirap noong sila ay nasa serbisyo pa, kaya't ang pagtanggal sa kanila sa listahan ay isang napakasakit na balita, ngunit ang ahensya ay nagtatanggol sa kanilang desisyon. Si Estinzaray Fresare. Patas at makatarungang sistema, ang mga pamilya ng mga natanggal ay nagsasalita na rin. Marami ang nagrereklamo na hindi man lang sila nabigyan ng malinaw na abiso bago ihinto ang pension. May mga pensioners na bigla na lamang natigil ang natatanggap, buwan-buwan ng walang paliwanag, kaya't isa sa pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng SS at GC ay ang pagbibigay ng malinaw na impormasyon at maayos na komunikasyon. Hindi sapat na maglabas lamang sila ng memorandum o anunsyo, kailangan nilang tiyakin na ang bawat pensioner ay naiintindihan kung ano ang dapat gawin. Sa kabilang banda, may mga eksperto na nagsasabing tama lamang ang desisyong ito. Kung hindi mahigpit ang pagpapatupad ng mga regulasyon, mas maraming anomalya at maling paggamit ng pondo ang mangyayari. Ang pensyon ay hindi basta-basta pondo. Abi mo ng okseng sa kontribusyon ng milyong Pilipino at dapat lang na mapunta ito sa mga tunay na karapat. Dapat kung hindi lilinisin ang listahan, posibleng mas lumaki ang problema at mas maraming pensioners ang hindi makikinabang sa hinaharap. Ngunit syempre hindi mawawala ang agam at takot ng mga pensioners sa murang halaga ng pensyon na kanilang natatanggap. Kada buwan isang araw lang na pagkaantala ay malaking problema na marami sa kanila ang umaasa lamang dito para sa kanilang gamot, pagkain at iba pang araw-araw na pangangailangan, kaya't napakahalaga na maunawaan nila ang proseso at makasabay sa mga bagong batas. At sa puntong ito, mahalagang tanungin, ano ang dapat gawin ng mga pensioners upang maiwasang matanggal sa listahan? Una, at siguraduhin na updated ang lahat ng records ninyo. Kung may mali sa inyong dokumento, ayusin agad bago pa lumaki ang problema. Pangalawa, huwag kalimutan ang AKOP kung ito ay requirement sa inyo. Maaari kayong pumunta sa branch o gumamit ng online platforms para dito. Pangatlo, maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na balita o mga fixer na nangangako ng mabilis na proseso kapalit ng pera. Tandaan, hindi humihingi ng dagdag bayad ang SSS o GSS para sa ganitong proseso. Habang patuloy na umiinit ang diskusyon, malinaw na ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng gobyerno upang gawing mas sustainable ang sistema ng pensyon. Ngunit ang tunay na hamon ay kung paano matutulungan ang mga pensioners na makaagapay sa mga pagbabagong ito. Hindi sapat ang mga batas kung hindi ito maipapaliwanag sa paraang maintindihan ng bawat senior citizen. Sa dulo, ang 11,000 pensioners na natanggal ay nagsilbing wake-up call, hindi lang para sa mga pensioners, kundi pati na rin sa gobyerno. Ito ay paalala na ang sistema ng pensyon ay buhay at patuloy na nagbabago, at kung hindi ka magiging handa, posibleng mawalan ka ng benepisyo kahit pa ilang dekada kang nagtrabaho at nagambag. Kaya't mahalagang manatiling updated, intindihin ang mga bagong regulasyon at huwag ipagpaliban ang mga kinakailangang hakbang tulad ng AKOP. Ang mensahe ng ahensya ay malinaw. Ang pensyon ay para sa mga karapat-dapat, ngunit bilang mga pensioners at pamilya nila, tungkulin din nating siguraduhin na hindi tayo mapag-iiwanan ng impormasyon. Dahil sa huli, ang kaalaman at tamang pagkilos ang magpapanatili sa benepisyong pinaghirapan mo sa buong buhay mo.